Hi guys! It's been so long. Diyos ko, paano ba? Nakalimutan ko na umarte at magsalita sa harap ng camera. I'm so sorry, medyo wala tayong posting tong mga nakaraang araw. Dami nangyari, super na busy lang. And since wala pa akong bagong posting, kwentuhan ko na lang kayo muna ng mga ganap sa aking life lately and mga exotic related as well. So, ayun nga, for those who have been following my page on any of my social media platforms, you would know na si Pancake na-diagnose lately ng RI or respiratory infection. Thankfully, nakakuha agad kami ng schedule sa kanyang exotic vet. Shoutout kay Doc Sean, ang aming local exotic vet dito. And yeah, as I suspected, meron nga siyang respiratory infection. So, ano yung mga signs kung bakit ko nasabing possible RI ngayon? Una, okay, story time. So, kanina hawak ko si Pancake. And habang hawak ko siya, she was acting as if naduduwal siya. Twice yun habang hawak ko. And, you know what? Yung poops niya lately, hindi ganun kaganda. Like, hindi yun yung normal. Konti lang yung poops niya and yung parang urate lang. It's liquid. Ano pa ba? And wala siyang ganang kumain lately, this week napansin ko. So, nag-chat agad ako sa exotic vet namin. Ano ba yung ilaw? So, nag-chat agad ako sa exotic vet namin, reach out to Doc Shan, if ano yung possible na tingin niyang causes. And nakapagpa-schedule na rin ako agad this week. Today is Monday. Wednesday, dito siya. Para i-check up si Pancake at isabay na rin iba kong maaalaga. So, ngayon, ang payo ni Doc is mag-nebule muna ako ng F10 hanggang sa dumating siya. So, una is yung mouth niya, para siyang nag-gape, pero hindi siya basking. Tapos para siyang may halak, para siyang nauubo or nasusuka. And also, yung saliva niya medyo malapot na, makapal. So, ayun. Pagpunta dito ni Doc Sean, ayun nga, na-diagnose siya with RI. Nagreseta siya ng gamot. Isang linggo din kaming nag-administer ng antibiotics sa kanya. Ano pa ba? Pinabili kami ni Doc ng humidifier kasi although ang RI maraming possible causes, probably due to husbandry or mga environmental causes, medyo mahirap din siyang i-pin down, i-identify. Pero the best we can do is to identify ano yung mga possible changes na pwede natin gawin sa husbandry. For us specifically, si Pancake daw, aside sa may RI, is dehydrated. So, my theory is, sobrang init dito sa reptile room. Minsan kasi sa tanghali at hapon, pumapalo dito ng mga 36 degrees, 34, 36 degrees. Oo, sige, ang basking temp nila is up to 42, kung di ako nagkakamali. Pero, kung buong araw mainit, and hindi ko rin siya nakikita umiinom ng tubig eh. So, ayun nga, possible causes might be due to the heat and also yung alikabok. So, dun sa enclosure niya, tinanggal ko muna lahat ng substrate niya. Totally tapon lahat. And then, pinalitan ko muna ng pee-pad para din mas ma-monitor ko yung droppings niya and kamusta yung pagkain niya. So, ayun, nabigyan na kami ng reseta ni Doc. Bumili na kami ng antibiotics. And after noon, for 1 week, we were diligent in administering yung antibiotics and also daily ako nagbibigay sa kanya ng water. So, ini-inject ko yung water sa bibig niya mismo. So, kind of like force feeding. And then, tinutuloy ko lang yung soaking once a week. Thankfully, after a week, nag-report ako kay Doc Sean ng findings or kalagayan ni Pancake. Nag-send na lang ako sa kanya ng pictures and video. And hindi niya na kailangan lumuwas pa dito. And thankfully, si Pancake ay cleared na from her RI. In continuation, pinush up ko na rin yung schedule niya for enclosure upgrade. Long overdue na talaga. So, in a few days, darating na yung 4x2x2 niya. Actually, naka-schedule na atang dumating today. Gagawin ko yun, setup ko. Naka-ready na lahat ng gamit. And perhaps in a few weeks, may kita niyo na yun posted. Ang ingay mo, Chi! Ayan nga. And in addition to that, nagpakabit din kami ng AC dito sa reptile room. Bakit ba wala tong AC before? Because, alam mo yun, yung ambient room temp na kailangan ng mga reptiles is hindi naman talaga kailangan ng AC. Rather, hindi rin siya magagamit. But that was before summer. That was during the Christmas time nung bagong lipat kami dito. Eh ngayon na summer season, pansin ko sobrang init talaga dito. And alam mo, sige,
nag-decide na kami, pakabit na tayo kung yun ang makakabuti sa amin since opisina din namin to. And sa mga reptiles ko, na ang ambient room temp lang naman talaga ng colubrids at ball pythons, nasa 28 to 32, mga ganyan. Pumapalo dito 34 to 36. Sobrang init. Kahit pa anong tips and tricks ang gawin ko dyan, lakihan ko yung water bowl nila, bigyan ko sila ng bagong water, yellow, etc. Humid hides. Kung mainit talaga sa labas, mainit talaga dito sa loob. Ang likod kasi namin, palayan. And wala din masyadong puno dito na matataas. So, yung init talaga galing sa may palayan, umaakyat lang din papunta dito sa kwarto namin. Dito sa reptile room. Ano pa ba? So, yun yung mga changes na ginawa namin the past few months. Ang busy lang talaga. Ano pa ba? Let's see. So, yeah, na-announce ko naman na meron tayo new bioactive build for pancakes, 120 gallons. So, that's 4 by 2 by 2 feet na enclosure. That's coming soon. Nintay ko lang dumating. Isa-setup ko lang. Video, edit, and then I will be posting it siguro before matapos ang May. So, yeah, medyo matagal-tagal pa siyang mare-release. And also, lately, nasa stress ako kasi yung 2 ball python ko, hindi kumakain. Si Lemon, my albino pie na ball python na galing kay Mami Freya. For some reason, by the way, napacheck up ko na rin silang dalawa. Sinabay ko na lahat ng reptiles ko na nagpunta dito si Doc Shan. So, ayun nga, for some reason, si Lemon nakikisabay sa off-feeding behavior ng kanyang ate, si Malos. Si Lemon, nag-take lang siya ulit once ng adult na mouse. Ayaw niya ng rat. So, ayun, sinusunod ko muna kung anong gusto niya. Lately, hindi pa rin ulit siya nag-take nitong nakaraang feeding niya. So, monitor ko yan. Si Malos naman, ang huling kain pa niyan sa akin, kung di ako nagkakamali, it's already 5 or 6 weeks na tumatanggi siya. So, every feeding, di pa rin talaga. My theory is, bukod sa mainit, sobrang init before dito sa room. Mind you, kapapakabit lang namin kahapon ng AC. So, baka factor yun. Second is, ewan ko, baka breeding behavior kasi adult na si Malus and hindi pa yan na breed. And wala din naman akong balak mag-breed ng ball python. Third theory is, one time kasi nagpakain ako sa kanya ng live. Nadunggol siya sa nguso, so baka naduwag. So, ayun lang, tiis-tiis. I've been asking for advices from our fellow hobbyists, yung mga mas tenured na sa hobby, like si Mami Freya, shoutout sa inyo, and kay Seth, na, alam mo yun, normal, I don't wanna say normal Of course, kailangan mo pa rin tignan anong possible issues meron sa husbandry natin, di ba? Bakit sila nag-off-feed? Pero minsan, sadyang ganyan lang daw talaga ang ball python, ayaw talagang kumain, hindi ano magagawa natin. As a keeper, lalo na sa beginner keepers, nakaka-stress nga naman talaga siya, pero wala, ganyan lang daw talaga ang ball pythons. As long as you monitor their weight, so kami monitor ko, okay pa naman, wala masyadong changes na nakaka-alarm, so okay pa naman yung weight nila. Steady, stable. Ano pa ba? And the recent NRC, yung National Reptile Competition. Maraming tatanong sa akin, bakit wala ako doon, bakit doon nakapunta. Malayo kasi, Alabang Festival Mall. Tika Bulacan kami, and wala naman kaming kotse as of now. So, marami akong regrets, na hindi ako nakapunta. Pero at the same time, thank you sa ating mga vlogger, mga seller, and vendors, and friends na nandun na were sending and posting pictures. So, I am living vicariously through you guys. And last but definitely not the least, I am brewing up something. It will be a monthly thing. I'm not good at keeping secrets, so sabihin ko na nga. So, nagbabalak ako mag-start ng podcast series specifically for our community. So, in this, I was hoping to invite our breeders and keepers and other co-hobbyists, syempre, na whether mapa-beginner ka or tenured. And siguro pag-usapan lang natin anything exotic related. So, kung usually, makakausap mo lang yung mga vendors natin, pagka may mga events, may mga expos. And of course, hindi naman tayo lahat available para makapunta. So, I thought this would be a good conversation starter para sa ating hobby. I'm thinking of inviting mga 2 to 3 guest speaker. And then, we will be doing it live on multiple platforms. So, abangan nyo yan. I will be releasing more info soon.
At syempre, as someone na ang background ay graphic designer, expect nyo na bongga ang PubMats niyan. Ano pa ba? And, yeah, yun lang. Later today or maybe tomorrow, mag-film ako ng content inspired by mga recent events sa buhay ko lately, sa buhay namin ng mga alaga ko. One would be yung common illnesses in reptiles. And two would be yung mga essential first aid kit na kailangan meron ka as a keeper, mapa-beginner o hindi. Kumbaga, tools in your arsenal para lagi kang ready to combat yung mga common illnesses sa reptiles. So, yun lang. Thank you guys and I hope to see you in my next video. Bye-bye!